Tama po natin sa ating kaserbisyo of the day. Walang iba kundi si Engineer Marisa Grande. Magandang umaga po, Ma'am Marisa. Magandang umaga po, Miss Nina at Sir Jack. At nandito na naman po kami sa nagsaserbisyo. You're always welcome, ma'am. Salamat po sa pagpasyal po dito. Ma'am, yun Okay, introduce ko muna si Engineer Marisa po, ang Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Kaya, yun nga po, sabi ko kanina, kung may questions kayo sa birth certificate, death certificate, marriage certificate, kung ano man yan, ay magtanong po kayo. Pero una, gusto kong patiin muna kayo ng Happy Women's Month, Engineer Marisa. Happy Women's Month also, Ma'am Nina. At meron silang offer. Kaya ako nag-umpisa sa good news, di ba? Libre kami, hindi kayo. Yun nga, actually, ang issue ko, ma'am. Paano yan? Kaming mga lalaki ay wala namang men's month. Ni wala nga men's day eh. So, paano kami magkakaroon ng libre ganyang service, di ba? Napaka-unfair naman yun. Joke lang. Anyway, in all seriousness, ma'am, ano muna natin yung libreng well, as part nung activities ng ating pong Philippine Statistics Authority, nagbibigay po kami ng free copy issuance ng birth certificate ng mga kababaihan. So, nilulunsad po ito during the month of March, of course, no? And yung ating pong mga outlets, especially here in Metro Manila, so inumpisahan namin mag-grant ng free copy issuance sa ating central outlet dito sa East Avenue nung March 2. Kasi may schedule po ito, Miss Nina, no? So, hindi lahat? Hindi siya continuous, but we have specific sites ng ating CRS outlet. So, nung March 2, doon po sa ating central outlet. So, 100 first clients, women have availed of this service. Nung March 9, itong second week, meron din po tayo sa Caloocan outlet and also yung Muntinlupa. So, tigo 100 din po yan na free copy issuance. March 9, sabay po yung Caloocan and Muntinlupa. And next week, ito po yung abangan ng ating mga kababayan. By March 16, doon naman po yan sa Makati outlet. So, yung first 100Q na women, sila po ay makakapag-avail po nito. So, kahit hindi ka tiga Makati, kung ikaw QC, gusto mo maka-avail ng libre, pwede ako punta Makati. Well, outlet po ito. So, it doesn't mean na ikaw ay residente. Hindi naman po. Okay lang. Okay. Pero up to 100 lang po. Yes po. But on the following Monday, every Monday po kasi ito, meron din po tayo sa Bagong Pilipinas e-Servicio Hub sa San Juan. May allocation po tayo doon ng free. Although baka dagsain ngayon to dahil may free. Oo nga. Hinahinay po, wag po kayong dadagsa. And also yung Parañaque outlet, which is nasa Ayala by the Bay po ito, another 100. So, yun po sa yung San Juan 100 din. Sa San Juan po kasi is the first 20 dahil nga po 20 lang. but yun kaya may queue kasi po ito, no? So first come first serve. Kailan po yung sa San Juan? May balak ako sa San Juan, malapit ako dyan. May balak na sa San Juan si partner. Parang kailan. Hindi. So actually maganda doon kasi one-stop shop, no? So halos lahat ng government services nandun po sa ating e-Servicio Hub. Pero yung libre po sa San Juan since 20 lang kailan po ba yun? Ito po ay naka-schedule sa March 23. March kasabay 23. po nung e-Servicio Hub natin doon and also yung Parañaque outlet po natin. March 23 rin sa Parañaque. Opo. And then by March 30, ito yung pagtatapos ng ng ating Women's Month, meron din po tayo sa Valenzuela outlet. 100. So another 100. Ayan. So mas marami sa Parañaque sa March 20. Sa March 23 po. Parañaque outlet and then sa Valenzuela March outlet. 30. March 30. So every Monday po 'yan ng ating 100 rin. Pero yung libre per person ay isa lang. Per person, isa lang po. Hindi ka pwedeng maraming birth Kasi may certificate. kakilala ko multiple eh. So, hindi pwede sino yung multiple. kakilala mo na? Ako ba yun? Nakita ko lang dyan talaga. Hindi kasi, mabigat yan pag sa families. Katulad ko, like meron akong 3 anak. So, nung kailangan ko, kami kunyari, kukuha ka ng mga visa or whatever, di ba? 5 kaya kami, sa pamilya. Tapos minsan kailangan mo marami. So, 5 times 3, di 15. Meron pang marriage certificate, ang ending 20 na yung certificate. So, kailangan. Can you imagine? Magkano po ba ngayon ang mga certificates sa Engineer Marisa? Yung ating pong basic na processing fee, pag ikaw ay nag-request ng birth, marriage, death,
yan po ay 155 pesos per copy. Pero yan po ay kung ikaw ay nag-apply sa ating outlets, so as walk-in clients, no? And yung Senomar at saka yung Senodet, ito yung Certificate of No Marriage and Certificate of No Death, ito po ay naghahalaga ng 210 pesos. Bakit mas mahal? Well, mas maraming verification, no, kasi tinitingnan yung datos ng mga kasal, no, sa for Senomar, no. Kung ikaw ay single, walang record ng kasal sa PSA, Senomar yung i-release sa'yo. Pero kapag meron kang marriage record na nasa database na, ito yung advisory on marriage. Okay, Ma'am Alicia, parang first time ko narinig yung Certificate of No Death. Yeah. Yung Certificate of No Death is iba, actually it's a new certificate issuance din na inisyu ng PSA dahil may mga end users tayo nagche-check kung ang isang individual ay may record na patay na. So yun po yun, Certificate of No Death. So kung wala namang record of death, ba or may iba sinabi na namatay siya pero hindi pala. Ano ba yun? Paano ba yun? O baka may kapangalan. Hindi ko alam paano ba? Actually, pag may kapangalan, kaya may additional information ng details ng birth yung nire-request namin to establish na yun siya ba talaga yun. Kasi kung, lalo na sa atin, marami pong mga may common names. Ano po yung circumstances na kakailanganin? Bakit siya may kailanganin niya ng Certificate of No Death? Usually po ito yung mga insurances or yung mga nag-check ng for mga investigations, yan po. Yan yung mga... Ang nagre-request niyan, kumbaga ako, i-re-request ko yung kung namatay na isang taong ganito or sa sarili ko? Pwede po dun sa... Huwag naman po sa sarili. Buhay pa ako, di ba? Di ko na kailangan certificate. Pero kasi, seryoso ako, partner. Kunya, tatanungin mo, buhay po ba si ganito? Pero di ba parang may privacy tayo? Well, dahil po sa strict implementation natin ng mga data privacy, no, ang mga details na hiningi dito sa Certificate of No Death ay birth information. So, at yung maari lang naman po mag-apply yung mga, mayroon tayong mga authorized persons that can apply, like yung families, yung, syempre hindi pwede yung document owner. No? And then, of course, yung may mga, for example, kung may mga undergoing cases natin ng investigation sa court or mga oversight bodies na authorities, yung mga NBI, yan, nag-check ng status. Alright. Okay, okay ka na, partner. Basta si check ko, buhay. Sabi ko parang kailangan ko certificate. Ito, buhay ako. Hindi ko na kailangan certificate. Okay. Pero sige, unahin po natin yung bagong online e-certificate service po ng PSA. At paano po ito makakatulong sa mga Pilipinong kumukuha ng birth, marriage, or death certificates? Itong e-cert ay bagong ni-launch po namin. Initially, ito ay in-offer lang po ito sa mga government to government like yung Armed Forces of the Philippines, yung DFA for the e-apostille. But now, we launch yung ating pong e-cert for the general public. So, yung mga kababayan natin, maari na silang mag-apply ng kanilang digital copies ng kanilang birth, marriage, or death certificate, or yung Senomar and Senodet. So, it has the same value doon sa PSA or issued copy na INSECPA, yung security paper. Okay. So, kunyari mag-apply ka ng visa, pwede na yun, yung e-certificate? Yes po. Ina-advertise na namin ngayon, kita-campaign sa ating mga end users, not only sa government and private partners, but also to our foreign embassies, no? Tapos ma'am, ano yun? Yung sa online na yan, yung pag kunya mag-order ka, paano dyan? Same system, paano yung maging process? So, itong e-cert po ay available sa ating partner, yung PSA Helpline. So, pupunta lang sila sa aming website, no? psahelpline.ph, at i-select yung e-cert na request. So, dun po yun. This is an online transaction. So, caveat ko lang, no? Yung mga kababayan natin, dun po sa website namin mag-apply, hindi po sa ibang site po. Yung psahelpline.ph. Magkano po pag e-cert? Yung e-cert po, ang ating pong birth, marriage, and death digital copy, it costs 290 pesos. Yung Senomar and Senodet is 300
45 pesos. Okay. So, kung mag-apply kayong regular na may physical copy, makakasave ka nito ng 75 pesos. Okay. Bakit yung physical copy po? Magkano nga ba uli? Yung physical copy pag online is 365, yung birth, marriage, and death. And yung Senomar, Senodeath is 420. 365 kasama ng convenience fee. Kasama na yung mga convenience fee tsaka yung delivery fee. Kasi yung online na transactions po natin ay pinaprocess and delivered to your address. So 365 yung online na makukuha mo agad, 'di ba? Parang the next day ba or in 2 days? Within the day or the next day. Pero kailangan bayaran nyo yung request agad. So yun yung mag-trigger sa processing. Okay. So yung mga e-cert na yan, pwede bang i-print yan? Tapos, pwede ba yun? Actually, Tapos pwede nyo po siyang i-copy as your personal reference, pero it has the viewable siya or accessible in a secured portal within the 60 calendar days. So yun lang po yung kaibahan. But then yung value nito is you can use it at multi-purpose, unlike yung isang SEC pa lang halimbawa that you submit to one end user ng aming PSA documents, pero dito po pwede po siyang multi-purpose din siya kasi within the 60-day period pwede mo siyang ma-access. Pero kung tapos na, wala na naman siya. Mapupurge kasi siya within the 60-day period, so yun yung kaibahan doon siya sa SECPA, yung security paper. So, kasi parang disappearing messages yun, nagdi-disappear siya after 2 months. I-download at i-save mo sa phone? Or pwede po siya. I-save nyo po sa inyong mga phone for your personal use. Para nasa phone mo na. Pero pwede ko rin naman pong picturean yung yung hard copy, Ganon din naman. Yes, actually, but it depends na later sa mga end users natin. But yung ang value po nito is secured and tampered-proof itong ating digital copy. Unlike yung printed copy natin na pwede nilang manipulahin. And sorry, hindi ako updated. Ma'am, may ano pa ba to? Kumbaga parang hindi naman expiration Yung kumbaga ito lang yung period ko yan. Nag-order ako ng physical. Yun na nga, yes. Kasi alam ko dati, inano sa Senate yan I forgot kung sino senator yun. Nag-propose na dapat wala nang expiration. Tama po kayo. Ba yun? Meron tayo kasing batas, approve ito yung permanent validity on birth, marriage, and death certificate. So, yun po, permanent and valid yung record mo. Sabi nga ni Ma'am Nina, pwede niyang picturean and stored for your personal use. However, since ito kasi ay digital copy, mahirap din naman i-store mo in so long time. Kaya meron po tayong within the 60-day period. Okay. But you can have naman a copy saved to your kunyari sa inyong mga cellphones. So kunyari yung physical birth certificate tinago ko sa house, kunyari 2 years, kailangan ko gamitin, valid pa rin siya. Yun po yung valid for as long as intact siya. Nandun yung mga security features na verifiable. Like sa aming copy issuance, meron kasi yan QR code na mababalidate mo yung mga entries versus doon sa actual na document. Yung Santa Mesa ba? May office pa? Dati di ba merong pa kayo yan sa Santa Mesa? Wala na po tayong office sa Santa Mesa. Lahat po nung aming frontline ay nandito na po sa ating PSA Complex, East Avenue. So wala na rin yung kanto ng Quezon Avenue, EDSA? Wala na po. Wala na rin. Okay, kasi yan yung madalas ko pinupuntahan noon pag mag-o-order ako ng mga birth certificate na Eto teka lang, tingnan nyo to. Very interesting lang po siya. Gusto ko lang i-announce dahil sabi niya ay naku, nawala. Ano ba to? Ito muna, sige partner. Habay na mo ito. Galing kay Ma'am Nona Damiana. Okay, hi Ma'am Nona. Why lagi new birth and marriage certificates need ng requirements? Why di daw pwede Xerox? Yun nga, binanggit ko po sa inyo kanina, meron na tayong permanent validity na batas, depende po kasi yun sa mga end users din po natin. But once na nakasubmit na po kayo sa ating mga ahensya, syempre pag kailangan authenticated and
certified copy yung nasa file ng mga agency. So kung magsasubmit ka ng Xerox, of course, hindi naman talaga tatanggapin yan ng mga ahensya. You have to present the original. Ganun siya. Or a certified copy. Dapat libre na birth certificate nito. Kasi binabati ni Agnes Santiago. Good morning, Nina and Jack. Please greet Mommy Laling Magbuo of Pinamalayan Oriental Mindoro celebrating her 102nd birthday. Wow. Watching every day. 102, wow. 102. Ma'am Laling, naku po. Mabuhay Happy po birthday kayo. po. Oo, Dapat 102, pag mga ganyan po, napaka-fortunate nun. mga May libre 80, ba mga yan? seniors. Pero ba nga, mas mura, senior citizen Meron discount? For now, wala tayong pa. discount dito. But yung kagandahan, may incentive na sila, no? Nakita natin na yung expanded na Centenarian Act. So, maraming nagdi-delayed registration yung mga 80 years old and over dahil nga may incentive silang nakukuha. Pero, Oo, meron. ano Di, kayo magkano ba? 10,000 ba? Or 10,000 po. 10,000. Wow. Diba? 80, Kaya yung mami ko nag-80 na. Naku, mami, wag mong kalimutan ha. Yung 10,000 mo. Lahat entitled dyan eh. Basta 80. Oo. Kaya, Pag 100, yun yung 100,000. Oo, di ba? Yung mga Grabe. Pero, Oo. sa Pag 102, hindi mo na makukuha yung 102,000 eh. Oo. 105 dapat. Ata, para okay. may ganun. May parang Every year, 5 skip. years. may skip siya na ano. Ito pa, may tanong partner, no? Si Henry Marasco. Good morning, Ma'am Nina. Tanong ko lang po about sa marriage certificate ko. Ang nakalagay po dito ay wrong date of birth ko. 1970 instead of 1968. Civil wedding po ang certificate. Ano po ang pwede kong gawin? Well, tinitingnan kasi yan yung birth certificate niya ay nagtutugma ba doon sa kanyang marriage certificate. So kung hindi, dalawang proseso kasi yan. It's either mag-fall po siya sa administrative process, yung correction of clerical error, or court. Kasi kasal po kasi ito eh. So, meron po bang information na falsified during the time na nag-register? So, titingnan po yan, sir. So, dalawa yan. It's either administrative or court process po siya. Okay. Kasi nandun yung age ng legal age ng pagkasal is 18 years old. So, kung meron silang finalsified doon just to make it legal at the time of the solemnization, then that falls under the court process. Pero sabi nyo nga po, di ba, ngayon hindi na kailangan ng court process dun sa mga ibang mga issue. Sa mga correction of clerical errors. So, nandun yung clerical or typographical. Pero since marriage certificate ito, titingnan kasi kung nagpabata ba siya, ay nagpatanda ba siya, para lang maging legal yung kasal. So, may mga ganun. Pero yung mga wrong spelling at mga iba, Ibang usapan yun. Mas, wala na. Hindi mo na kailangan pumunta Hindi na, sa yes, court for administrative process na lang po Okay. yan. Okay. Time check po muna tayo ha. 11:41 ng umaga. At bigyan po natin muna ng daan ang report na ito o mamaya? Mamaya. Alright, sige po, magbabalik ang nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Kasama pa rin po ang PSA. Magbabalik ang nagseserbisyo. Certificate, pero sa birth certificate, nandun naman yung tama niyang May year. ano kasi tayo dun sa correction of clerical error. So, clerical or typographical. So, titingnan mo dun sa konteksto na yon. Okay. Alright. Ito, yung sabi niya, yung lola niya ay 99 years old na sa July pero hindi siya nakaregister sa PSA o wala siyang record pero lahat ng IDs niya intact or detalyadong PSA lang po ba talaga, wala siyang record. Yun nga, paano daw po siya makakakuha? Meron po tayong process ng delayed registration. Ano po? So, kung walang record sa PSA at makakuha na sila ng negative certification, punta lang sila doon sa local civil registry office kung saan po ito pinanganak para mag-file ng delayed registration. Now, kung sila naman po ay hindi na nakatira doon sa kanilang place of birth, meron tayong tinatawag na out-of-town delayed registration. So, sumangguni lang sila sa local civil registrar kung saan po sila nakareside ngayon para ma-facilitate yung filing ng kanilang delayed registration. Okay. And paano naman daw po kung abroad ka at kailangan mo ng mga ganitong certificates? Okay. Meron tayong mga
yung mga kababayan natin abroad, pwede po silang mag-apply ng kanilang document request through our online partners. Yung PSA Servilis, so that's one of our partners also. And also yung PSA Helpline. So, sa dalawang authorized channel na to, online po yung filing ng kanilang request. And yung bayad magkaiba, no? Sa ating pong PSA Servilis, it costs $20 yung pero kasama na dito yung delivery. Now kung gusto nilang mas mabilis yung pag-deliver ng kanilang actual na physical copy, pwede po silang makipag-coordinate online, pero may additional payment dito for the special courier. Ano po? Now we have this new service sa PSA Helpline. Ano po, they can avail either they opt to get the digital copy. So pag digital copy po, ang bayad is yun nga 290 and 345 na binanggit ko po kanina. Pero kung request sila ng actual na physical copy, they have to coordinate through our online partner sa PSA Helpline para ma-pick up ng kanilang authorized courier sa ating pong helpline at ma-deliver sa abroad yung kanilang request. So may two options siya. If they get to the digital copy or they want digital and the actual physical copy. Ayan. So, Miss Marissa, ito pong last question na ito. Ibibigay ko na lang yung pangalan niya at number. Bibigay po ng aming staff si Jai at saka si Abby, yung kay Gilbert Berdin. Kasi naawa ako ang haba ng text niya and may problema lang po sila sa feeling ko clerical error lang po ito. So, ibibigay po namin, Gilbert, yung mga hindi namin nabasa, bibigay na lang namin. Kukontakin ka na lang ng PSA para matulungan po kayo. Ayan po. Naku, maraming salamat, Engineer Marissa Grande, ang ating Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Mabuhay po kayo, ma'am. Balik po kayo. Yeah, balik kayo, ma'am. Sana, thank you very much mga po. lalaki naman ang libre. Siguro pag yun, pag mga prostate cancer awareness month, mga ganyan, di ba? Sige. Sorry. Yung exam. Hanggang doon na lang talaga kami. Okay, salamat partner ha. Salamat. Maraming salamat po, ma'am. Have a good week po, ma'am. Yes, thank you, Thank you, ma'am. PSA. Ingat po.